Tinakasan ng kulay ang mukha ni Camille na marinig ang pagbabantang yun ni Benedicto. Hindi siya tanga para hindi malaman kung anong kakayahan ng lalaki. Kayang-kaya nitong sirain ang kanyang buhay nang wala siyang kalaban-laban. Naranasan niya na kung paano pag-usapan at paratangan noon, kaya hindi niya hayaan na muling mangyari yon sa kanya. Dahan-dahang kinalma ni Camille ang sarili. Kung gustong makipaglaro ni Benedicto ay bibigyan niya ito ang gusto niya. Sinikap ni Camille na baguhin ang ekspresyon ng mukha at hinarap si Benedicto na may peking ngiti sa labi. Tila naman nasiyahan si Benedicto sa nakitang pagbabago ng babae. Mukhang natauhan to sa huling sinabi niya. Sino nga namang gugustuhing maparatangan ng hindi totoo? That's it, baby. Walang mangyayari sa'yong masama kung susundin mo lang ang gusto ko. But before that, let me kiss you. Hindi na siya makapaghintay pa na matikman ang labi nito. Subalit kumpara sa mga plano niyang iparanas kay Camille sa oras na pumayag tong maikama niya, ay walang-wala yon. Kaya ipagpapalagay na lang niya na pampagana pa lang ang halik na yon. Mabilis namang naitakip ni Camille ang palad sa kanyang labi bago pa lumapat ang nakakadiring labi ni Benedicto. Saka sinabing, natatakot ako, balita ko, fiancé mo si Fedra Reynoso, isa sa pinakasikat na babae sa lugar natin. Anang Camille na sinikap ng maging malamyos ang tinig. Kahit pasok ang suka siya sa ginagawang pagpapanggap, gumising aso naman si Benedicto habang pinagmamasdan ang nakakaakit na ekspresyon si Camille. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng pagkasabik na matikman ng babae. What are you afraid of? I'm here for you, baby. Masuypang sabi ni Benedicto sa kaumakpang lalapit. Muling napatras si Camille subalit para hindi magalit ang lalaki, ay mas lalong ginalingan niya ang pag-arte. Hindi ba magiging unfair sa fiancé mo ang gagawin? Kunwari pang tanong ni Camille, habang pilit nang ngumingiti sa lalaki kahit pa parang gusto niya niyang tumakbo at magtago sa kung saan. Nang marinig yon ay otomatikong nagbagong ekspresyon ni Benedicto na walang itinitot na palitan ng inis. Napakasama na ugali ng babaeng yun, kahit may ikasal kami, alam kong hindi na siya magbabago pa. Hindi siya tulad mo na maamo at mabait. Kung hindi lang dahil sa utos ng pamilya ko, hindi ako magpapakasal sa babaeng yun. Totoo ang sinabi ni Benedicto tungkol kay Fedra Reynoso. Kilalang babae sa kanya napakasamang ugali. Kung hindi niya pinsan sa Sergio Reynoso, hindi siya papayag na pakasalan ang Bratinella na yon. Ngunit dahil kailangan ng kanilang pamilya, ang koneksyon ng mga Reynoso wala siyang nagawa, kung hindi sundin ang utos ng kanyang mga magulang. Pero natatakot pa rin ako, nahihiyang kunwaring saad pa ni Camille sa lalaki. Malapit na mapikon si Benedicto sa pagpapakipot ni Camille. Kaya naman tiimbagang niya sinabing, don't worry baby, when I found out that girl messed you up, I will beat her to death. But for now, don't waste your time and kiss me. Mabilis na kinabing ni Benedicto si Camille at akmang susunggab ng halik ngunit malakas na itong itinulak at diring-diritong tinignan. Sigurado ka bang hindi magagalit sa iyong fiancé mo sa oras na marinig niyang mga sinabi mo? This time muling naging mabalasik ang anyo ni Benedicto. Talagang sinasagad ng babaeng ito ang kanyang pasensya. Camille Asuncion, the first thing you should learn as my woman is to be obedient. Nakangising wika ni Benedicto sa kainawakan niyang baba nito at pinisil ng mariin. Sa tingin ko, kailangan kitang turuan ng leksyon. Muling kumilos ang lalaki para hawakan siya. Subalit mabilis na nakakilo si Camille at umatras ng ilang hakbang palayo sa baliw na lalaki. At dahil masela ng balat ni Camille, kaya kaagad nagkaroon ng pulang marka ang ginawang yon sa kanya ni Benedicto. Ngunit hindi niya iniinda. Sa halip ay nilabas niya mula sa bulsang suot niyang slacks ang kanyang phone. Nirecord lang lahat sinabi mo tungkol kay Fedra Reynoso. Lakas loob na saad ni Camille habang hawak ang kanyang phone na nanginginig ang mga kamay. Subukan mong gumawa ng hindi maganda sa akin. Ipapadala ko to sa fiancé mo. Nagtagisan naman ang mga ngipin ni Benedicto nang ma-realize na pagpapanggap lang pala ang ginagawa ni Camille para hulihin siya. Kanina ay para lang itong maamong kuting, hindi niya akalain na meron pala tong lakas ng loob na paglaruan siya. Dahil sa matinding pagkainsulto, tuloy na nagdilim ang paningin ni Benedicto at walang ano-ano'y sinunggaban niya si Camille at sinakal ito. Ang lakas ng loob mong gaguhin ako, punyeta ka. Papatayin kita ngayon. Nanlisik ang mga matang asik ni Benedicto. Halos malugatan ng hininga si Camille dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ng lalaki. Hindi niya akalain na kahit nasa pampublikong lugar sila,
Na mga oras na yon ay kung hindi mangingiming si Benedicto na patayin siya. Kinalampag na malakas ni Camille ang pinto ng silid sa likuran niya at nagbabaka sakali na merong makarinig sa kanya ng mga sandaling iyon. Ngunit nabigo siya. Nang halos malagutan na ng hininga si Camille, saka siya nakarinig ng malakas at sunod-sunod na katok sa pinto, dahilan para mapabitawan siya ni Benedicto mula sa pagkakasakala. "May tao ba dyan? Buksan yung pinto!" Anang tinig mula sa labas ng silid. Hindi kaagad nakahuma si Camille ng mga sandaling iyon, subalit nang maisip na baka isa yun sa kanyang mga katrabaho na kanina pa siya hinahanap ay nabuhay ang kanyang pag-asa. Akma sana siyang sisigaw upang humingi ng tulong pero maagap na natakpan ni Benedicto ang kanyang bibig. Hindi pinanghinaan ng loob si Camille. Pilit niyang nalaban sa lalaki at malakas na kinalampag ang pader para iparating sa taong iyon na naroon siya. Galit na galit naman siyang hinahawakan ni Benedicto sa braso upang pigilan at saka nalilisik ang mga matang binalaan siya. Sa mahinang tinig, "Punyeta, huwag kang maingay." Samantalang hindi naman tumigil sa sunod-sunod na katok ang kung sino mang naroon sa labas ng kwarto at sa katila na inip na nagsalita. "Inuulit ko, may tao ba dyan? Pag hindi kayo lumabas, tatawag ako ng pulis." Pagbabanta pa nito, ang kaninang mabangis na anyo ni Benedicto ay biglang nagbago dahil sa narinig. Hindi niya ito teritoryo at walang dapat makaalam na nangyayaring iyon dahil mananagot siya sa kanyang pamilya. Kaya wala siyang nagawa kung hindi bitawan ng babae saka pinukulto ng masamang tingin. "I was never afraid of threats, Camille Asuncion. Basasan ba't makukuha rin kita?" Matapos sabihin yon ay tinuna ni Benedicto ang pinto at binuksan yon. Bumungad naman sa kanilang katrabaho ni Camila si Miguel na punong-puno ng pagtataka sa mukha. "Get out of here, son of a witch!" Sigaw ni Benedicto sa lalaki at saka madilim ang anyo nagmamadaling umalis. Baka sa matinding pagtataka sa mukha ni Miguel na katrabaho ni Camille habang sinusundan ng lalaking papalayo. Sa pagkakaalam niya, ang lalaking yun ang kanilang VIP at umorder na napakaraming pagkain kahit wala naman itong kasama. Inutusan siya ng kanyang boss na silipin ito at alamin kung meron pang kailangan ng lalaki pero pagdating niya sa VIP room ay nagtaka siya kung bakit ang mga pagkain ay naroon sa labas samantalang nakalak naman ang pinto ng kwarto. Alam niyang si Camille ang nagdala nito pero bakit iniwan ito yon sa labas? At bakit nakalak ang kwarto ngunit napakatahimik sa loob? Doon na siya kinutuban ng masama. Kilala pa naman sa kanilang lugar na si Benedicto Badjaras na anak ng kanilang governor ay mahilig sa babae. In fact, marami ng mga babaeng nireklamo to sa kasong sexual harassment. Pero dahil malakas ang kapit nito ay nabaliwala yon. Yun ang dahilan kung bakit pilit niyang kinatok ang kwarto at alamin kung anong nangyari sa loob. Iniisip niyang baka naroon si Camille at ginagawa ng hindi maganda ng lalaki. At base ngayon sa nakikita niya kay Camille, mukhang totoong hinala niya. "Okay ka lang, Camille? Anong nangyari? Kanina ka pa hinahanap ni ma'am?" Tanong ni Miguel saka inalalayang makatayo si Camille. Pilit namang ngumiti si Camille sa karap saka umiling-iling. "Okay lang ako, Miguel." Sagot ni Camille saka inayos ang magulong buhok at uniform. "Sigurado ka? May ginawa ba sa yung kalokohan ng lalaking yun? Gusto mo magsumbong tayo sa pulis?" Mabilis namang umiling si Camille. Ayaw niya na mas malaking problema dahil alam niyang wala siyang laban sa katulad ni Benedicto. Hawak ng pamilya nitong batas sa kanilang lugar at kahit magreklamo siya sa mga pulis ay ibabasura lang iyon. "Okay lang talaga ako, Miguel. Pinagalitan niya lang ako dahil natapon kong order." Pagsisinungaling ni Camille habang nakatingin sa cart na naglalaman ng pagkain. Nang hatakin siya kanina ni Benedicto ay natabig niya iyon dahilan para matapon ng baso na naglalaman ng juice. "Ganun ba?" Anang Miguel na tila naniwala naman sa dahilan ni Camille. "Sige, ayusin mo na muna ang sarili mo. Pagkatapos sumunod ka na sa kitchen, kanina ka pa hinahanap ni mami." Nakahinga ng maluwag si Camille. Nang hindi na mag-usisa pang lalaki. "Sige Miguel, salamat, susunod na ako." Nang makaalis ay sakalang naalala ni Camille ang cellphone niya na naglag kanina sa sahig. Dinampot niya yun at lihim na nagpasalamat na makitang maayos pa yon. Ang totoo hindi naman niya ni-record ang pinag-usapan nila ni Benito. Sinabi niya lang yon dahil desperado na siyang makatakas sa lalaki. Mabuti na lang natandaan pa niyang pangalan ng fiancé ni Benedicto na marinig niya yun mula kay Sergio. Nang minsang makasabay niya sa elevator ang lalaki. Noon niya na lamang nakatakda na palang ikasal si Benedicto. Ngunit lapit pa rin ang lapit sa kanya. Nang mga sumunod na araw, naging tahimik muli ang buhay ni Camille. Nakahinga siya ng maluwag dahil simula nang mangyari ang aksidente. Muling nawala si Benedicto. Hindi niya ito nakikita sa university. Ni pinagpapasalamat niya ng husto. Mukhang naniwalang lalaki na meron siyang recording sa kanilang pag-uusap tungkol sa fiancé nitong si Fedra. Yun marahil ang dahilan kung bakit nananahimik to. Balik na rin siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain.
Paglabas galing university, dadaan na muna siya sa ospital para bisitahin si George saka dediretso sa kanyang part-time job. Nagpapasalamat din siyang hindi siya sinisante ng kanyang boss dahil sa nangyaring eksena. Sa restaurant, pinagsabihan lang siya nitong mag-ingat sa susunod. Nang araw na yon, nakatanggap si Camille ng notice mula sa kanyang guidance counselor at sinasabing kailangan na niyang ipasang mga requirements na kakailanganin niya para sa pagpapatuloy ng kanyang scholarship. Kaya naman matapos ang klase, kaagad dumiretso si Camille sa guidance counselor office. Good afternoon, Mr. Morales. Nakangiting bati ni Camille pagpasok sa guidance office. Dala-dala na niyang mga requirements, di papasa niya sa guro. Good afternoon, Miss Asuncion. Please take a seat. Anang may edad na guro sabay muwestra ng survival chair na tapat nito. Nang makaupo si Camille, kagad na nagtanong ang guidance counselor. Kamusta ka naman these past few days, Miss Asuncion? Okay naman po ako, Mr. Morales. Pagsisinungaling ni Camille. Ayaw niya sabihin sa guro kung anong mga pinagdadaanan niya lately dahil hindi siya komportable kay Mr. Morales. May kakaiba kasi siyang napapansin sa tuwing kausap niya ito. Si Mr. Morales ay guro sa kanilang university. Siya rin ang tumatayong guidance counselor. Nasa late 40s na ito at bahagyang nakakalbo na. Mabait naman ito pero kung minsan napapansin ni Camille na may kakaiba sa guro kung paano tumitig lalo sa mga babaeng estudyante. Sumandal si Mr. Morales sa kinuupuan at sa kamataman na pinagmasdan si Camille. I receive a report that you had an improper relationship with your schoolmate. Is that true, Miss Asuncion? Kumunot ang noo ni Camille sa sinabi ng guro kaya mabilis ang sumagot. Wala po, Mr. Morales. Wala po kong karelasyon sa university. Nagulat naman si Camille na matamis nang umiti sa kanya si Mr. Morales. Huwag kang matakot, Miss Asuncion. Hindi naman kita isusumbong sa dean. Gusto ko lang malaman kung totoo ang natuklasan ko tungkol sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mr. Morales? Nagtatakang tanong ni Camille sa guro. Wala siyang idea sa sinasabi ng guro sa mga sandaling yon. Pumalatak naman ang guro sa kangumisi kay Camille at sinabing, huwag ka nang magkunwari pa, Miss Asuncion. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Magkano bang singil mo? Kaya kong doblehin yun kung papayag ka. Ano sa tingin mo? Tila lumobong ulo ni Camille na marinig ang sinabi niya ng guro. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito ng mga sandaling yon. Sinamantala naman yun ng guidance counselor para pasimpleng hawakan ng maputi at malambot na kamay ni Camille na nakapatong sa desk nito. Pag-isipan mong mabuting aloko sa'yo, Camille. Kapag nakapagdesisyon ka na, pumunta ka sa akin anytime. Wala akong alam sa sinasabi niyo at lalong-lalong hindi ko kailangan ng pera niyo. Padaskol na tumayo si Camille at sinubukang hilahin ng kamay, subalit dahil mahigpit ang pagkakahawak ng manyakis na guro, ay hindi niya nabawi. Camille, gusto ko lang makatulong sa'yo. Anong masama doon? Tanong pa ni Mr. Morales ng ising aso ng mga oras na yon. Puno ng disgustong mukha ni Camille habang naghuhuling nakatingin sa manyakis na guro. Hindi yun bang alam pwede niyong kayo matanggalan ng lisensya dahil sa ginagawa niyo? Subukan mo magsumbong bago pa matapos ang guidance counselor ang sasabihin ay biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok no ng dean ng university. Mga school directors at si Sergio Reynoso. Nakasutang lalaki ng black suit at isang white t-shirt bilang pang-ilalim na nagbigay sa lalaki ng malakas na dating. Nang magtamang kanilang mga mata, isang malamig na tingin ang ipinukol ni Sergio kay Camille, dahilan para mamutla siya sa takot sa mabilis na hinilang kamay na kasalukuyang hawak ni Mr. Morales. What are you doing? Dumilim ang anyo ng dean ng university na si Mr. Lee nang maabutan ng eksenang yon sa pagitan ni Camille at ng guidance counselor. Huling-huli niya sa akto na magkahawak kamay ang dalawa sa loob pa mismo ng opisina. Naroon pa naman si Mr. Sergio Reynoso para dumalo sa gaganaping groundbreaking ceremony ng bagong gawang gusali ng donasyon mismo ng Reynoso's Group of Companies. Hindi maaaring masira ang imahe ng university dahil sa kagawan ng mga to. Nahintakutan naman si Mr. Morales na makitang naroon ang mataas na opisyal ng universidad, kaya unang pumasok sa kanyang isipan hindi siya maaaring mawalan ng trabaho. Mabilis na tumayo ang guidance counselor at nakayukong humingi ng tawad sa mga opisyal na naroon. I'm really sorry, Mr. Lee. Miss Asuncion said she likes me. I've rejected her many times but she keeps pestering me. Pagsisinungaling ni Mr. Morales. Nanigas sa kinatatayuan si Camille nang marinig ang sinabi ni Mr. Morales patungkol sa kanya. Hindi niya akalain na siya pang palalabasin itong masama sa mata ng mga naroroon. Kinuyom ni Camille ang mga kamao at handa na sana siyang depensa ng sarili nang magsalita si Sergio sa malamig na tono. It seems that the quality of your students needs to be improved. Matapos sabihin niya na tumalikod na si Sergio at lumabas na sa silid na para bang ayaw siyang makita.
Wala namang nagawa si Camille kung hindi yumuko na lamang sa matinding kahihiyan. Bakas naman ng matinding galit ang mukha ng mga opisyal ng university habang nakatingin partikular kay Camille. Hindi na siya nakapagpaliwanag pa dahil hindi na siya hinayaan ng mga tao magsalita pa. Nanatili na lang siyang nakayuko na para bang basang sisiw. Fix this mess, Mr. Lee, anang school director na punong-puno ng orientasyon ang tinig. Nanginginig naman ang boses na sumagot ang dean. Yes sir, natapos yun ay umalis ng mga to't sumunod kay Sergio Reynoso. At may iwan naman ang dean at guidance counselor at si Camille sa opisina. Nang mapansin ni Mr. Lee na naroon pa rin si Camille ay nakatanga sa kanyang harapan ay sinigawan niya ito. At nang napakalakas at dinuro, "What else are you doing here? Get out of my sight!" Nagangat ng paningin si Camille habang nakakuyom ang mga kamao. Buong tapang na hinarap ang Dean at si Mr. Morales at nagpaliwanag. Dean, hindi po totoong sinabi ni Mr. Morales. Sinungaling po siya. Anong sinasabi mo, Miss Asuncion? Ikaw itong unang lumapit sa akin. Inamin mong gusto mo ako noon pa. Pagsisinungaling naman ni Morales. Ikaw ang sinungaling. Wala akong ginagawang masama. Get out of my sight. Puto lang din na sinasabi ni Camille kaya wala siyang nagawa kung hindi sumunod sa utos nito. Lumabas siya ng silid na lumuluha habang nakakuyo ang mga kamao. Kinabukasan, nag-issue ang university ng disciplinary notice tungkol sa nangyaring insidente sa pagitan ni Camille at Mr. Morales. Binawi ng university ang scholarship ni Camille na wala sa isang iglap lang. Nang kausapin ni Camille ang dean, sinabi lang nitong, "That's not a simple violation, Miss Asuncion. The image of our university has been tarnished because of what you did, but because we recognize your excellent academic performance, we'd only revoke your scholarship. You should be thankful because you weren't expelled." Parang pinagbagsangan ng langit at lupa si Camille nang marinig yon. Nagtungo siya sa bench ng campus at doon umiyak ng umiyak. Napakasakit sa dibdib ng full scholarship na pinaghirapan niyang makuha ay parang bula na lang na naglaho. Saan siya kukuha ng pera para pag-aralin ng sarili? Ngayong nasa ospital ang kanyang kapatid at ubos ng kanyang ipon. Ayon sa doktor ni George, kailangan pa raw obserbahan ng kanyang kapatid dahil hanggang ngayon ay hindi pa ito nagigising. Palaki ng palaki ang gastusin ng kapatid niya sa ospital dahil halos araw-araw ay merong pinabibiling gamot ang doktor. Kaya naman kailangan pa rin niya ng pera para doon. Ginagawa naman ni Camille ang lahat para makaipon ng pera. Hindi niya binabawasan ng perang sinasahod niya sa kanyang part-time job. Ang mga snacks, milk tea at cakes na kinahihiligan ng mga babaeng kasing edad niya ay luho para sa kanya. Ang tanging binibili lang niya ay tinapay sa bakery at nagbabaon ng tubig sa tuwing papasok. Sinisikap naman niyang gawin ang lahat pero bakit parang napakahirap? Ang medical expense ng kanyang kapatid pati na rin ang mga perang inutang niya ay para bang lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Wala naman siyang maasahan sa kanyang nanay dahil sarili lang nito ang iniisip. Patuloy na humagulhol si Camille dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Hindi na niya alam pa kung anong gagawin dahil sunod-sunod ng dagok na nararanasan niya. Niwala siyang karamay sa mga problemang iyon dahil ang sarili lang niyang tanging kakampi niya ng mga oras na iyon. Makalipas ang mahabang pag-iyak, nagpasya si Camille na umuwi na muna sandali sa boarding house dahil kailangan niya maglaba ng mga uniform. Eksakto namang naroon ang boardmate at kaibigan niya si Ami. Pagdating niya, "At bakit ganyan ang mukha mo sis? May nangyari ba?" Nag-aalalang tanong ni Ami na marahil ay nahalatang pamamaga ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Kinuwento naman ni Camille sa kaibigan ang pagbawi ng university sa kanyang scholarship. Samantalang alam naman ni Ami na nasa ospital ang kapatid ni Camille at kailangan nito ng pera. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na kunin ang kanyang ATM na naglalaman ng perang kanyang naipon at sinabing, "Sis, may laman na 10,000 itong ATM ko. Gamitin mo na muna." Sabay abot ng ATM card kay Camille. Si Ami ay breadwinner din ng kanyang pamilya kaya tulad ni Camille ay marami rin itong pinapasukan kung ano-anong trabaho. Nasa probinsyang kanyang pamilya at siya naman ay lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. High school lang ang natapos niya kaya kung ano-anong part-time job ang pinapasukan niya para makaipon ng pera at maipadala sa kanyang pamilya sa probinsya. Mabilis na maumiling si Camille sa kaibigan at tumanggi dahil alam niyang tulad niya, si Ami rin ay tumatayong breadwinner sa pamilya nito. Paano naman niya gagastusin ang perang pinaghirapan nito? Ngunit naging mapilit si Ami at nakangiti nitong sinabi, "Hindi ko naman to binibigay sa'yo sis. Pinapahiram kong perang ito sa'yo kaya tanggapin mo na. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag-luwag ka na." Niyaka pa siya ng kaibigan at tinagod-hagod ang kanyang likod. Sobra namang na-touch si Camille sa kanyang kaibigan kaya niyakap niya ito ng mahigpit at lumuluhang nagpasalamat. "Maraming salamat. Hindi ko to makakalimutan." "Sus, ano ka ba? Sabi nga sa lyrics ng kanta,
That's what friends are for. Nakangiting biro pa ni Ami. Babayaran ko rin to kagad sa oras na ma-approve ang loan ko. Okay lang kahit kailan mo bayaran. May bago naman akong part-time job. Siya nga pala, baka gusto mong pumasok sa trabaho ko. Tamang-tama, kulang kami sa waitress. 3 hours lang ang pasok, 500 per day. Ang bukod pa doon tip ang mga customer. Imperial Hotel and Casino. At the very top of the Imperial Hotel and Casino, one of the most famous hotels in the country, are the VIP Lounge, where the wealthiest people in society often stay here to unwind after a stressful day at work. Si Sergio Reynoso na nakaupo sa mahabang sofa at may hawak na sigarilyo ay isang sentro ng pang-akit, lalo na sa mga kababaihan. Nakaupo siya habang nakakross ang kanyang mahabang legs at tuwid ang likod, bagay na nagbigay sa binata ng kaswal, ngunit sexing postura. Maski ang mga waitress na nagsisilbi sa kabilang table ay walang tigil ng pagsulyap kay Sergio. Bagamat napakaraming lalaki doon na tulad nito ay kilala rin sa lipunan, bihira lang ang tulad nitong bukod tangi ang king kagwapuhan. Baby, punasan mong laway mo. Biro ni Kiel sa babaeng waitress na nakatayo sa kanyang tabi na kanina pa nakatingin kay Sergio. May katabi tong magandang babae at sexy kanina pa nakayapo sa kanya. Nandito naman ako. Sa akin ka tumingin. Guwapo rin naman ako. Dagdag pa ni Kiel sa waitress dahilan para mapapahiya itong napaatras sa kinatatayuan at yumukod. Si Kiel ay isa sa mga kaibigan ni Sergio at classmate nito nung kolehiyo. Tulad ni Sergio, galing din sa mayamang angkan kung saan ang pamilya nito ay distributor ng luxurious car sa buong Pilipinas. Pumalatak naman si Victor sa sinabi ng kaibigan. Bakit? Natatakot ka bang malamangan? Tumawa naman ang babaeng kayakap ni Kiel at sinabing, Don't worry babe, for me ikaw ang pinakagwapo. Tumaas naman ang makakapal na kilay ni Kiel at numisi. That's my girl. Natapos maghalikan ng mga to, na para bang mga ito lang ang tao doon sa kanilang magkakaibigan, si Kiel ang pinakababaero. Wala itong pinalalampas na kahit na yatang poste na kapal ay papatulan nito. Iiling-iling naman na pinapanood ni Victor ang mga to. Chill bro, siguruhin mong hindi minor ang babae mo. We don't want to bail you out of jail. Alam mo hindi ako nakipagtali kung minor di edad ka. Sagot naman ni Kiel sabay haplos sa dibdib na nakayakap na babae. I really love this bump. Sabi pa nito sa babae na tinutukoy ang malulusog na dibdib nito. Speaking of minors, meron namang naalala si Victor. Nung nakarang linggo, isang pasyenteng pumunta sa emergency room. Mukha siyang minor di edad, dumugo ang cervix niya dahil first time niya yon. Tulala siya at parang wala sa sarili kaya tinanong ko kung sinong may gawa. Ang sabi niyang kanyang asawa. Ngunit hindi ako naniniwala sa kanya dahil siya ay napakabata pa. Naisip ko na baka pinagsamantalahan siya at natatakot lang na magsalita. Ngunit nalaman kong tumakas siya sa emergency room. Nang marinig ang sinabi ni Victoria sa kalang bumaling si Sergio sa mga kaibigan. Napakunot noo siya ng maalalang estrangherang babaeng nakatalik niya nung nakarang linggo. That little girl was crying because of so much pain, but he couldn't stop at that time. Hanggang ngayon hindi pa niya nakikilala kung sinong babaeng yon. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ni Victor at kaagad nitong sinagot at matapos ng sandaling pag-uusap ay pinatay na niya ang tawag at hinarap ang mga kaibigan at sinabing, It's an emergency. I have to go back to the hospital. Tumango naman si Sergio bilang sagot sa kapinagpatuloy ang tahimik na pag-inom, samantalang si Kiel naman na pailing-iling. Bakit kasi doktor pang ginusto mo? Hindi ka tuloy makapag-enjoy sa sobrang busy. Natawa naman si Victor sa sinabi ng kaibigan sa nagbiro. Kailangan ko magsipag dahil ayaw ko matulad sa inyong dalawa na naging tagapagmana ng family business. I want to do more in life than sit in an office and waste time signing paperwork. Habang sinasabi yun ni Victor ay tumayo na rin to at tumango ng pinto. Subalit eksakto namang nakalapit siya at bumukas yun at pumasok ang isang waitress na mayroong dalang tray ng mamahaling alak. Samantalang na makita naman ni Camille na mayroong papalabas sa pinto ay kaagad siyang tumabit yumuko. Bilang paggalang, yun ang first day niya sa part-time job na yun na inirekomenda na kaibigang si Ami, kaya ayaw niya magkamali. Napahinto naman si Victor sa katumingin sa waitress dahil parang nakita niya na ito pero hindi niya lang matandaan kung saan. Sandali pa siyang nag-isip. At pilit inalala kung saan niya nakitang babae ngunit muling tumunog ang kanyang phone. Mabilis na itong sinagot at matapos ng sandaling pag-uusap ay nagmamadali na rin siyang umalis. Good evening sir, eto na po yung inumin niyo. Magalang nabati ni Camille sa mga naroon. Maingat niyang inilapag sa harapan ng mga itong bote ng mamahaling wine at baso naglalaman ng ice cube. Maingat ang kanyang mga kilos upang huwag magkamali sa ginagawa. Si Sergio ay nasanay ng walang pakialam at hindi pinapansin ng mga compliments sa kanya ng ibang tao, ngunit nang marinig niya ang boses ng babaeng ay otomatiko siyang nagangat ng paningin. Nakasuot ang babae na isang white long sleeve at itim na palda na hanggang ibabaw ng tuhod ang haba na siyang uniform ng mga waitress sa hotel.
Bahagyang maluwag ang long sleeve ng polong suot nito pero sa tuwing kumikilos ay humahakab yon sa katawan at nalalantad ang malit na bewang. Ang mga binti naman ng babae mahaba at magaganda ang hubog. Obviously, ang uniform na to ay mature at sexy outfit pero nagawa nitong pagmukhaing inosente at mahinhin ng sarili. Nang mag-angat naman ang tingin si Camille mula sa pagsasali ng mamahaling alak, halos mabitawan niyang bote nang makitang naroon si seryo at blankong ekspresyon na nakatingin sa kanya. Bakit nandito siya? Tanong ni Camille sa kanyang isipan habang nanginginig sa takot. Sa hindi may paliwanag na dahilan nakaramdam si Camille ng matinding kaba at naging abnormal ang tibok ng kanyang puso. Sinikap ni Camille na umaktong normal habang patuloy ang pagsasali ng wine sa mga baso. Kahit pa nanginginig ang kanyang kamay, iniwasan niya mapatingin pa sa gawin ni Seryo dahil ayaw niya magkamali sa unang araw ng trabaho. Nang matapos sa ginagawa ay akma siyang tatalikod na, subalit pinigil siya ng isa sa mga guest na si Mr. Crimson. "Hey, stop little girl," nagtataka namang sumunod si Camille at nagulat pa siyang natingnan nitong kanyang nameplate na nakasabit sa dibdib. "Your name is Camille?" tanong ni Mr. Crimson sa pagtango. "Lagyan mo ng alak yung baso," utos pa nito kay Camille. Hindi kaagad nakahuma si Camille dahil sandali siyang natulala sa mga to dahilan para makaramdam naman ng inis si Kiel sa babae. "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Wala ka bang naririnig? Ang sabi ko lagyan mo ng wine tong baso." Sa sandaling yun ibinaling ng lahat sa lounge ang kanilang mga mata kay Camille. Puro't inosenteng itsura ng babae kaya bihirang ganyan sa lugar na yon. Ang iba pang mga waitress sa kinuha mga bisita upang magpalipas ng gabi habang ang tanging trabaho ni Camille ay ang paghahain ng alak na naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ng lahat habang nakatingin kay Camille.